Pirma na lang ni Pangulong Noynoy Aquino ang kailangan para maisabatas ang panukalang nagtatanggal sa age limit sa trabaho. Batay sa pinakahuling labor force survey noong Enero, nasa 2.4 milyon ang mga Pilipinong walang trabaho ngayon. At 2 sa kada 10 walang trabaho may edad 35 pataas. Live mula sa Quezon City, may report si Bernadette Reyes. Bernadette. Kara, kahit nga hindi pa pirmado ni Pangulong Aquino, itong naturang bill ay ikinatuwa na ito ng ilang individual at grupo dahil magbibigay raw ito ng pantay-pantay na karapatan sa mga naghahanap ng trabaho. Sidewalk vendor si Elorde Bacuyag. Sinubukan niyang bumalik sa dating trabaho sa printing press matapos matigil ng ilang taon dahil sa karamdaman. Pero di na siya tinanggap dahil daw 52 years old na. Siyempre malungkot. Kasi May edad ka na, hindi ka na makakapagtrabaho. Mas maganda doon. Kasi Kahit may sweldo ka, mas malaki pang maano mo doon. Pagdating ng mga lola ng Pasko, may bonus ka. kaya malaking tulong daw sa mga tulad niyang may edad ang Senate Bill 29 at House Bill number 6418 o Anti-Age Discrimination in Employment Act. Inadapt ng Senado ang bersyon ng Kamara, kaya pirma na lang ni Pangulong Aquino ang kailangan para maging batas. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang paglalagay ng age requirement o preference sa mga job listing. Hindi rin kailangang ideklara ang edad o birthday sa application process. Bawal ring hindi tanggapin ng aplikante dahil lang sa edad. At hindi rin pwedeng alisin sa trabaho o ipilit ang early retirement dahil lang may edad na. Matagal na raw ipinaglalaban ng People Management Association of the Philippines ang pantay-pantay na karapatan na makapagtrabaho. Ang pinag-uusapan natin dito hindi edad. Ang pinag-uusapan natin, kaya mong gawin yung trabaho. Ang tawag nga namin doon, competency. May kakayahan ka bang gampanan yung iyong trabaho. Papayagan lang ang age limit kung mahalaga ito para matiyak ang normal na operasyon ng partikular na trabaho. Sa pinakauling labor force survey, nasa 5.8% ang unemployment rate sa bansa. Katumbas ito ng 2.4 million na mga Pilipinong walang trabaho sa ngayon. 2 sa kada 10 walang trabaho, may edad 35 pataas. Karamihan sa mga walang trabaho, mga lalaki. Sa kasalukuyan, 65 years old ang compulsory retirable age sa gobyerno. Iba-iba naman ang sa pribadong sektor. Jessica, Kara, meron pang puna yung grupong PMAP. Bukod nga daw doon sa age discrimination, meron din daw madalas discrimination pagdating doon sa mga litrato na nilalagay sa mga resume. Doon daw sa mga ibang bansa kung saan siya ay nakapunta, hindi raw nilalagay yung mga litrato sa resume para nga naman walang discrimination. Kara? Bernadette, may nabanggit ba sa batas kung anong mga linya ng trabaho yung hindi dapat magpataw ng age limit? Kasi alam naman natin, merong mga trabaho na talaga naman dapat siguro may age limit dahil sa bigat ng workload. Kara, walang nakaspecify doon sa House Bill, pati doon sa version ng Congress, kung ano nga ba yung mga klase ng trabaho na hindi kailangan na masama dito sa sinasabing bill na dapat walang age discrimination. Pero sinasabi naman doon na kung ma-affect yung natural na process ng isang trabaho at kailangan talaga na magtakda ng age doon ay maaaring hindi sila masaklaw nitong naturang panukalang batas. At may reaksyon na ba? Bernadette, yung mga grupo ng mga employer sa batas na ito? At ano ba yung posibleng pananagutan ng mga employer kapag lumabag sila at naglagay pa rin sila ng age limit doon sa kanilang mga application sa kanila? Kara, so far wala pa naman tayong nakakausap ng mga grupo na tutol dito sa panukalang batas na ito, kasi kahit naman sila ay naniniwala na kung ang isang trabahador naman daw ay talagang qualified at kaya nilang gampanan yung trabaho, ay hindi naman sila tututol na itong mga empleyado na to ay magkaroon ng karapatan na sila ay makapagtrabaho. Pero tungkol naman doon sa penalty, kanina ay binalikan natin yung panukalang batas at sinasabi doon na bukod doon sa pagkakakulong na 3 months hanggang 2 years ay maaari rin pagmultahin ng 50,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Kara? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.